Today is May 24, 2024. House-to-house evangelism, Santa Lucia and Kutud. Instructional material for our Bible study lesson for today. Our text will be on Hebrews chapter 10, verse 25. I will be reading on verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Manalangin muna po tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Meron kaming ganitong sandali upang pag-aralan ang iyong salita. Sa kaalamang kailangan po namin upang magamit sa pagtuturo sa iba, hinihiling po namin ang banal na Espiritu ang siyang maglilinis sa aming kaisipan, sa aming buhay spiritual at nang sa ganon, aming matanggap ang katotohanan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Nihiling po namin, Panginoon, na ang karunungan at kapangyarihan na igawad sa oras na amin pong ituro ang iyong mga salita. Ito pong lahat ay hiling namin, samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa series of lessons na ating tinatalakay, last week ay tinalakay natin yung abiding in Christ, ang pananatili kay Kristo. At yan po yung ating pinag-aralan sa Book of John, chapter 15. At dito po, ating iuugnay ang ating pag-aaral sa paglago natin bilang mga anak ng Diyos, bilang nakakilala kay Kristo. At I will be sending a material na nandoon po yung Christian Will na na-develop po ng Navigator. Di po sa atin ito personal, ngunit ang instruction material na ito ay magagamit natin sa ating pangunguna sa pagtuturo doon sa ating mga Bible study groups. At narito po ang verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. Bali, tatlong bahagi po ang bersikulo na ating hahatiin ngayon at bibigyan po natin ng paliwanag ang tatlong bahaging ito. Ang una ay not forsaking. Sa salitang Tagalog po, yung forsaking ay tinalikuran, pinabayaan, nagpabaya na po. So, ang salitang ito ay makikita nating nagpapaalala dahil po ang sinasabi ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang isang ilustrasyon na akin pong may bibigay sa inyo ay yung bang baga doon sa kalan. No? Kung sama-sama po yung baga at iyong hiniwalay ang isa, ang mangyayari po unti-unting lalamig at yung nahiwalay ay patuloy na hindi na magbibigay ng kanyang init. Gayong yung mga sama-sama ay nananatili yung init. Pwede kang magluto, pwede kang magpainit ng katawan kung sakaling ito'y malamig. At ganyan po ang ating nakikita dito. Pagpapalakasan ng mga mananampalataya, pagpapainit ng kanilang pananampalataya. Ngunit bigyan po natin ng paliwanag yung not forsaking, yung pagpapabaya. Meron pong negatibong aspeto at merong positibong aspeto ang word na pabayaan. Ano? Yung isang bata, kapag pinapabayang magtrabaho, pinapabayaan pong gumawa ng gawain sa bahay, siya'y matututo.
Yun ay isang positibong kaparaanan na pinapabayaan yung bata na sumali doon sa gawain ng mga matatanda at siya'y matututo. Pinapabayaan mong maghugas ng plato, pinapabayaan mong maglinis ng kwarto, pinapabayaan mong magkaroon ng adult responsibility. Ngunit meron din pong negatibong kahulugan yung pabayaan kapag ang isang bata ay nagkakamali o nagsasalita ng di maganda at pinapabayaan mo lamang, ang resulta po nito sa buhay ng bata ay hindi maganda. Di po ba? O pinapabayaan mo lang siyang magtaas ng boses doon sa mga mas matanda sa kanya. Pinapabayaan mo lang iusal niya yung ganong pananalita, ito po'y negatibo ang epekto sa buhay ng isang tao o sa isang bata. Kaya nga po, huwag pabayaan, ang sabi po dito, ang pagtitipon. Huwag pabayaan. So meron pong nagagawa yung pagtitipon ng mga mananampalataya. Una-una po, umiinit ang kanilang pananampalataya. Pangalawang bagay po dito, makikita natin yung paglago ng mga kapwa mananampalataya. Pagdating po sa kanilang pag-unlad sa buhay pananampalataya, yung ilan ay nakakabasa ng maraming talata sa Biblia, yung isa ay mayroong pagbabago sa kalusugan, yung iba naman ay naibabahagi ang salita ng Diyos, yung iba naman ay nakakapag-anyaya sa pagtitipon. Iyon po ang sinasabi ng salita ng Diyos na huwag nating pabayaan yung pagtitipon. Kaya nga po napakahalaga yung mga Bible study group natin naghihintay para turuan po natin sila at sila makapakinig ng salita ng Diyos. Maging laging handa po tayo sa pagbibigay ng mga katotohanan ng salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. At ito'y makikita sa ating buhay. Yung word na pabayaan, huwag ninyong pababayaan ang pagtitipon. Sa salitang Tagalog po, hindi pinapabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng ilan. Yun pong manner of some, ugali ng ilan. So meron na pong naging ugali na nila, nakasanayan na nila, naging bahagi na ng kanilang buhay ang pagtungo doon sa pagtitipon para makita yung mga kapwa mananampalataya kay Kristo. Hindi na po sa pilitan, kundi sila mismo. Dahil nga po ito'y naging ugali na. Ang mga mananampalataya, paggising sa umaga, may ugali na mananalangin. Merong iba na ang ugali ay bubuksan ng Biblia. Actually, merong mga mananampalataya, bago sila matulog sa gabi, bubuksan na nila ang Biblia kung saan sila magbabasa kinaumagahan. Yan ay napakagandang paghahanda. Ano po, kung saan passage ng Scripture, yun ang kanilang bubuksan. Kaya sa kanyang paggising, kukunin na niya ang kanyang Biblia at siya ay magbabasa na. So ito po'y ugali. Merong doon na binanggit ni Apostol Pablo na mga taga-Hebreo, meron doon na ugali na. Kabahagi na ng kanilang buhay. At hindi po aksidente kung bakit nagkita-kita tayo doon sa ating mga Bible study group. Meron tinawag ang Panginoon sa kaligtasan, naging bahagi po tayo para yung ebanghelyo'y may paabot sa kanila at ngayon ay atin silang tinutulungan upang tumayo at maging matatag sa kanilang pananampalataya. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. So meron pong pamamaraan, merong ugali na dapat pong matutunan. Dahil nga po kung minsan ay ginagawa natin yung Bible study sa isang bahay, so yung ating pag-uugali ay napapansin din po. Yung ating disiplina at respeto kung saan po tayo tumutungo. Pinapakita natin
na napakahalaga ng tahanang yon binuksan ng Panginoon upang ang Biblia ay mapag-aralan. Kaya nga may pag-uugali ang iba, ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ito po'y naging ugali na natin, unang-una, matutuwa ang Panginoong Diyos dahil dun sa ating ginagawa na ang ating oras, ang bahagi ng ating oras ay ginugugol natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung susunod na bahagi po ng kasulatan, but exhorting one another. Meron po tayong gagawin kapag nagkita-kita ang mananampalataya, tayo po ay mangangaral sa bawat isa. Meron po tayong may tuturo sa ating kapwa. Marahil yung ating naranasang pagsubok na ating nalampasan, kung papaano ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng kalakasan upang ang kasalanan o kahinaan ay ating malampasan at mapaglabanan. Ito po'y may papangaral natin sa ating mga kasama sa grupo. At ito po'y napakahalaga. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, but exhorting one another, yun pong hinihikayat, ini-encourage yung iba. Dahil po yung huling bahagi ng kasulatan ay sinasabi po dito, and so much the more as you see the day approaching. Ito po higit na nating nakikita. Habang nakikita natin na yung araw ay papalapit na. Sa isang araw po, marami tayong mga nararanasan. Ang buhay natin ngayon, may dadagdag pa yung bukas. Marami po tayong matututunan sa ating buhay. Yung araw na papalapit, yung araw na darating, kung mapapansin po ninyo, araw-araw nadadagdagan ang ating edad. Sa isang araw, makikita po nating humihina ang ating pisikal na katawan probably. Hindi na kagaya ng dati. Yung ating paglakad, pagtayo, pagupo, meron na tayong nararamdaman sa ating pisikal na katawan. Kaya nga yung ilan na may gulang na, yung pagkagising pa lang nila sa umaga, meron na silang pisikal na nararamdaman. Nakapagpapasalamat sila sa Panginoon dahil idinagdag na naman ng Panginoon ang araw na yon. Bibigyan sila ng kalakasan upang makapagpatuloy. O paano pa po yung meron talagang sakit, meron talagang terminal na disease, yung susunod na araw ay ipagpapasalamat sa Panginoon dahil yung buhay na taglay, nagwagi sila laban doon sa hirap, sa pasakit na naranasan ng pisikal na katawan. Higit pa po doon, yung mga presyo ng bilihin ay tumataas araw-araw. Nakikita natin yung pagbabago. Wala nang mura ngayon. Puro mahal. Kaya nga yung araw na susunod, hindi po natin ma-determine kung ano na yung presyo ng ating bill sa kuryente, ano na yung mga bibilhin natin na magtataasan sa mga susunod na araw. Yan po ay sa isang pisikal na bagay. Pagdating po sa buhay pampamilya, merong nangyayari yun. Dati ninyong inaalaga ang mga sanggol at bata, dinala sa eskwelahan, pinapag-aral. Ngayon ay meron na sariling lakad yung ilan dahil teenager na. Dati, kapag yung bata, binihisan mo, halika, sumama ka sa akin, madali siyang sasama. Pero kapag dumating na yung stage na yon, na meron na siyang gustong lakad, meron na siyang gustong isuot, yun ay idinagdag ng araw sa buhay po natin. Kaya paano pa kung sakaling mag-aasawa na yung mga anak, pututungo sa ibang bansa? O kaya naman, yung isa sa mga mahal sa buhay ay uuwi na ng Panginoon. So yung araw na yon ay hindi po natin alam, hindi natin ma-determine kung ano ang mangyayari. Ngunit ang sinabi po dito, as so much the more as you see the day approaching.
So yung araw na papalapit ng papalapit, hindi lang po yung mga problemang sasapit, hindi lang po yung paglipat natin dun sa phases ng ating mga buhay, kundi ang tinutukoy po dito yung araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon, nahaharap tayo sa Kanya, mukhaan, ipagbibigay sulit natin yung lahat ng ating ginawa dito sa mundo. At ganun din naman tanggapin yung mga pagpapala doon sa mga mabubuting bagay na ating ginampanan, ginawa habang tayo nabubuhay at merong kalakasan. Mga minamahal, ang sabi po dito, that day, the day, yung araw na yon. Sa Biblia po, yung paggamit ng salita ng Diyos sa word na the day ay naisungidiin ngayon. Sa 1 Thessalonians 5:8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and put on the helmet, the hope of salvation. At yun pong day, yung araw na ginugugol natin bilang mga mananampalataya, ay kinakailangan punan po natin dito ng pagsusuot ng kalasag na kaloob ng Panginoon. Nandoon yung ating pananampalataya, yung helmet ng ating kaligtasan ay dapat isuot. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, that ye be not shaken, soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Meron pong araw ang Panginoong Jesucristo na siya'y babalik at kunin yung Kanya. At yung day na yon ay ating inihintay. Papalapit na po ng papalapit itong araw na ito. Sa 2 Timothy 4:8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Meron pong araw na yung pagpapala ay tatanggapin ng mga mananampalataya. Kaya ang exhortation ni Apostol Pablo, huwag ninyong kalimutan ang pagtitipon. Doon sama-sama ang mga mananampalataya na nagpapalakasan, tinuturuan, nangangaral, at ganun din napapagpala sa kanilang buhay. Sa Revelation chapter 18, verse 8, therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judge her. Ito po, merong isang araw ng paghuhukom na gagawin sa sinabi ng Book of Revelation. Ano? Ito yung kapahamakan na mangyayari doon sa palsong propeta at sumunod sa kanya, maging yun pong Babylon. Darating yung araw na yon, siya ay mapapahamak at yung paghuhukom ng Diyos ay darating. So yung word na the day ay makikita nating napakahalaga sa salita ng Diyos. Ang hinihintay po natin bilang mga mananampalataya, kukunin na tayo ng Panginoon. Dadalhin tayo doon sa langit na kanyang inihanda. O kung dumating naman ang kamatayan, papalitan ng Panginoon ang katawang ito na may bagong katawan. Hindi na masisira, hindi na magkakasakit, meron ka ng katawan na immortal. Nagpapasalamat po tayo dahil ang exhortation ng salita ng Diyos, huwag po nating pababayaan. So sa ating pagpapabaya, meron pong maaantala sa ating paglago. At kung pinapabayaan naman po nating tuparin yung sinasabi ng salita ng Diyos, makikita natin yung mga kapatid, matutulungan po natin sila sa kanilang buhay spiritual, magpalakasan, magpatuloy na magpasalamat sa pagpapala ng Panginoon kung papaano tayo iniingatan araw-araw. At ganun din, makikita po natin sa bahagi ng kasulatan na itinuturo, papalapit na nang papalapit ang araw na yon. Papasalamat tayo sa Panginoon sa ganitong uri ng pag-aaral. Nawa
naging pagpapala po ang salita ng Diyos na ating natunghayan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan at meron kaming ganitong sandali na pag-aralan ang iyong mga salita. Huwag naming kaliligtaan ang araw ng pagtitipon. Nakikita ang mga kapatid upang makapanginig kami ng pangangaral at pwede rin po kaming mangaral sa iba upang sila'y mapalakas at ganun din ang ma-exhort po sila doon sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay spiritual. Salamat Panginoon, kayo ang may hawak ng araw na bukas. Kaya nga may pagkakatiwala namin ang aming sarili sa aming paglago at pag-unlad sa aming buhay pananampalataya. Gabayan po ninyo ang mga kapatid na gagamitin niyong ituro ang inyong salita, mapagpala ang makikinig sa kanila. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa series na mga lesson na ito upang matulungan nating lumago ang ating mga kapatid kay Kristo, mga kapwa mananampalataya, bagong mga mananampalataya. Maaari po ninyong sabihin sa kanila na isaulo ang bahagi ng kasulatang ito na ating pinag-aralan. Muli po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras, na nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis.